sama sa pagbangon. Mas pinapalawak para mga drama ng buhay, aming isasalaysay. Ang drama mo live. Dear FM Radio, ako si Tin, isang fourth-year college student. Sa totoo lang, ay hindi ko alam kung paano ko kakausapin ang mga magulang ko na hindi ko sila mabibigyan ng kahit na anong medalya sa graduation ko dahil hindi umabot ang average ko para mapabilang sa cum laude. Ano ba yan? Hindi pala ako kasama sa mga nakakuha ng laute. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa nanay at tatay ko na na-disappoint ko silang dalawa. Paano kaya to? Teka lang, baka nagkamali na ng pagkaka-encode. Talagang wala. Oh my gosh. Oh my gosh. Wala talaga. Paano to? Matidisappoint sa akin yung nanay at tatay ko. Yung nanay ko na nagtsatsagang manahe. Tapos yung tatay ko nagtsatsagang magmaneho ng jeepney sa araw-araw. Tapos bibiguin ko lang sila. Tin! Ma, bakit po? Tin, buksan mo ang pinto! Binuksan niyo na po yung pinto eh. Ay, sorry. Anak, halika na, kumain na tayo at hating gabi na. Hindi ka pa kumakain. Ano ba nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Ma, ano po Ano, may problema ba tayo? May problema ka? Kailangan mo ba ng extra na baon? May babayaran ka ba sa school? Ano? Ma, kasi po, Ano? Ma, di ba po pinangako ko po sa inyo noon pa lang na hindi ko po kayo pipikuin sa pag-aaral ko? Oo. Ay, ano ba nangyari, anak? Ma, tingnan niyo po ito pong laptop. Oh, oh my gosh. Oh my gosh! Oh my gosh! Ma'am, okay mo naman. Hindi, charot lang, anak. Pero, ano to? Hindi ko maintindihan. Wala akong nababasa. Ay, nakalak pala. Wait lang po. Ito po, saglit lang po. Hindi naman sinabi, mama, na nakalak pala. Ayan. Ito yung passcode ko. 1234967 yan. Ayan, ma. Nakita niyo po ba? Oh my gosh. Oh my... Tin, totoo ba to? Opo, ma. Totoo po. Totoo na nalobat yung laptop mo. Ma naman! Lobat nga eh! Wala akong nakikita! Sasaksak ko lang po. Ma naman, ano ka ba? Eksena ka. Ayan po. Oh. Asan ang pangalan mo dito? Ayan nga po, ma. Wala nga po yung pangalan ko sa mga nakakuha ng laude. Kaya po sobrang sama po talaga ng loob ko. Ay, hindi anak. Saglit. Okay lang yan. Ikaw naman, huwag mo masyadong alalahanin yan. Importante, makagraduate ka. Di ba? Yun naman sabi namin sa'yo ng tatay mo. Ma, pwede po ba mag-isa muna ako dito sa loob ng kwarto?
Ayan bang gusto mo, anak? Ay, sige. Gusto mo hatiran mo na kita ng pagkain mo para hindi ka magutom? Pero ma, wala pa talaga akong Sige, lalabas muna ako ha. Magsabi ka na lang kung nagugutom ka, anak. Andun lang kami ng tatay mo sa labas, ha? Salamat po, ma. Thank you po. Anak ha? Sige na, lalabas na muna ako. Sabihan mo ako kapag okay ka na at handa mo na akong kausapin, okay? Opo, ma. Salamat po. Alam kong lalabas na ba ako ng kwarto dahil kumakalam na rin ang sikmura ko. Pero nasa kusina pa si nanay at para bang inaantay niya akong kumain katulad ng lagi niyang ginagawa. Dumating na rin si tatay galing sa pamamasada kaya doble ang kaba na nararamdaman ko. Oh, ano ba nangyayari sa anak mo? Kanina pa ako na dito, hindi pa lumalabas sa kwarto. May sakit ba yung anak mo? Hindi. Kasi yung anak mong si Tin, Ano? Sabihin mo. Ano yan? Buntis yung anak mo? Hindi, napaka-OA mo naman. Alam mo naman, wala naman boyfriend yung anak mo. Paano mabubuntis? Or, ano ba nangyayari? Siguro, may kaso. Anong may kaso? Nag-aaral pa yung anak mo. Paano magkakakaso? Alam mo na, baka pinapatawag yung principal, baka nag-cutting. Nag-cutting? Hello, bahay, eskwelahan nga lang ginagawa ng anak mo. Teka nga! Napakarami naman ng presumption. Teka, ganito yan. Mahal, ang anak mo may pinagdadaanan kaya kinakailangan niya talaga tayo lalong-lalo na sa panahon na to para maramdaman niya na hindi natin siya pababayaan. Ano ba yun? Ganito, galing ako sa pamamasada. Pagod yung katawan ko eh. Ano, may tutulong ko para sa anak mo. Siguro kapag lumabas na lang yung anak mo, tsaka natin kausapin. At syempre, ako na munang mag-i-intro mamaya, magulat na naman at biglain mo. Mas lalong hindi natin makausap na matino yung anak mo. Ganun ba yan? Sige. Basta siguro mo na huwag niya ako susubukan. Pero pag babalik ako sa San Juan. Anong San Juan pinagsasasabi mo? Doon sa lungsod ng Maynila. Anong Maynila? Wala, palapatol, hindi mamabiro eh. Ganyan, Nisa, nagugutom na rin ako, baka pa pwede na tayong kumain. Mahal, alas 11 na ng gabi, kakain ka pa? Di ba sabi mo kumain ka na kanina bago ka umuwi dito, bago ka mag-boundary? Oo nga ba na, no? Ikaw nagiging ulyanin ka na. Paano mo kakausapin ng mahusay ang anak mo kung ganyan ka nag-uulyanin ka na? Ultimo yung pagkain, nalilimutan mo. Wow. Ano? Wala. Sige. Pwede ko bang malaman, Nisa, yung napagkwentuhan nyo ng anak natin na si Tin? Siguro yung anak mo na lang ang magsabi. Total, nasa wastong edad na rin naman yung anak mo at mapapaliwanag niya sa'yo ng maayos. Okay? Kaya ba yun? Ano oras ba ilalabas? Antok na ako eh. Gusto mo katukin ko? Sige. Ayun na pala. Anak, Tin, kakain ka na ba? Tay? Nay? Ano yan, anak? Tay? Nay? May problema ba, anak? Tay? Nay? May problema ka ba? Tay? Nay? Piste ka. Ano ba yung sasabihin? Sabihin ba? May problema ka ba? Pwede po ba tayong maupo muna? Tay? Nay? Sige. Ano ko? Tay, mag-ingat ka kasi! Ano pa naman ito? Sakit. Ano ba sasabihin mo, anak? Tay? Nay? Lakasan nyo nga yung background music para mas dramatic. Ayan. Tanggalin niyo yung cricket. Ayan. Tay? Nay? Ano problema mo, anak? Makikinig kami ng nanay mo. Lalong-lalo na ako. Tay?
Nay, kasi nasabi ko na po kay nanay to na Ano ba problema mo? Tay, kasi hindi ako kasama sa laon eh. Ano? Hindi ka kasama sa laon eh? Okay lang yan. Talaga po, Tay. Aba yun naman. Ikaw ba anak? Pangarap nga namin na magkaroon ng isang matalino, isang masunurin, isang mabait na anak na gaya mo. At no man, bagamat kami ng nanay mo hindi nakagraduate at hindi nakaabot ng college, yung pangarap namin, gusto namin ikaw magtuloy. At gusto namin ikaw magtuloy, pero, hindi mo kinakailangan ma-pressure. Talaga po, Tay. Hindi po kayo magkagalit sa akin. Hindi po kayo matidisappoint. Oo, anak. Di ba, honey? Oo, anak. Huwag ka mag-alala. Kahit wala ka na iuuwi na medal, na certificate, o kahit na ano na pagkailala sa katalinuhan mo, anak, alam naming matalino ka. Nagkataon lang na mas naangatan ka ng mga kasabayan mo, ng mga kaklase mo. Kaya okay lang yun. Huwag ka ma-pressure. Ang importante, makagraduate ka. Talaga po, Tay. Hindi po kayo magkagalit sa akin. Ano, anak kung meron man akong dahilan para magalit sa'yo, yun yung hindi ka makakagraduate. Pero kung mababa ang grades mo, wala sa akin yun Honey, lasing ka ba? Hindi, sabi ko, ibig ko sabihin, wala sa akin yun kung mababa ang grades mo. Ayos ba yun? At wala akong hindi kayang tanggapin. Basta, importante, maayos ka, gumanda ang buhay mo. Dahil yan lang ang may pamamana namin sa'yo ng nanay mo. Di ba, Lisa? Oo. Tama ang sabi ng tatay mo. Kaya wag mo na isipin na hindi mo kayang tanggapin na hindi ka kasama sa honor spring roll na yan. Honor roll po. Honor roll. Honor roll po, Tay. Honor roll? Akala ko spring roll Basta, ayusin mo. Ayos ba yun? Ayos yun, Tay. Nararamdaman ay nakatanggap na ako ng mahigpit na yakap mula kay nanay at tatay. Hindi ko inakala na ganito ang magiging reaksyon nila dahil alam kong ang graduate na may parangal ang pangarap nila para sa akin. Ngunit imbis na ako ay pagalitan, sinabi nilang okay lang na wala, ang mahalaga ay alam kong ginawa ko ang best ko at naging masaya ako sa buhay kolehiyo. Napagtanto ko na hindi man ako pinalad na makakuha ng parangal, pinalad naman ako na magkaroon ng mga mabubuti at maintindihin na magulang. Anak, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't umiiyak ka naman? May sumalbay ba sa'yo? Tay! Ano ba nangyayari? Sunog! Sunog! Tay, wala sunog! Tay! Ano ba yung iniiyak-iyak mo na naman? Kasi po nakita ko po yung sa diwata si Ma'am Che. Tay! Kasi po naansya na naman po ako. Naalala ko na naman po hindi ako kasama sa cum laude. Ang ingay mo yun, para kang tank. Tingin mo na yan. Di ba kinausap ka na namin ng nanay mo? Tin, huwag kang mag-alala. Dahil hindi ka naman namin huhusgahan kung wala kang mayuwing parangalo. Kahit na patunay, pwede sabi dyan sa dingding natin. Tay, lasing ka ba? Hindi ako lasing. Ganito na ako salita. Saan ba ito? Lisa!
Lisa! Oh, ano na naman magkakaguluhan to? Ba't umiiyak na naman yung anak mo? Pinalo mo ba? Oy, hindi ko pinalo. Laki-laki na mo, papaluin mo. Hindi ko pinalo yan. Oh, Tin, sabihin mo sa nanay mo kung ano mga nararamdaman mo. Nay, tay, kasi po kasi po nalulungkot po ako. Naalala ko na naman po, hindi ba ako kasama sa Laude. Anak, huwag mo nang isipin yun. Gaya nga nasabi namin nung una nating nag-usap ng tatay mo, baliwala yun, hindi importante. Hindi magre-reflect dyan yung buong pagkatao mo at yung magiging tagumpay mo balang araw. Tandaan mo, Tin, ang buhay natin napakaiksi. Ang buhay natin, dapat ini-enjoy lang natin, di ba? Lakasan nyo yung background music. Ayan. Dapat ini-enjoy mo lang. Enjoy mo yung pagiging kolehiyo mo, enjoy mo habang estudyante ka pa. Tsaka, magagawa mo yan. At pagdating naman ng araw na nakakapagtrabaho ka na, yun ang tunay na success. Di ba? Di ba, honey? Honey! Oo. Tingnan mo kami nabot ng nanay mo. Nanay mo, nagtatahi. Ako, namamasada ng jeep. Pero hindi ibig sabihin nun, dito na nagtatapos yung buhay namin. Simula nang dumating ka sa buhay namin mag-asawa parang isang malaking tagumpay na nakapagtapos kami sa pag-aaral at success sa buhay dahil nandito ka. Ikaw ang magpapatuloy ng mga naudlot namin pangarap. Tama ba yun, honey? See? Di ba? Tsaka huwag kang mawawala ng pag-asa, Tin. Ang buhay natin ay napakadaming, punong-puno ng misteryo. Hindi mo alam? Ngayon, feeling mo parang lugmok ka, pero sa mga susunod na araw, kapag nagliwanag na ang araw at ang langit, makikita mo yung tagumpay mo doon. At hindi natin masasabi kung, di ba? Napaka-misteryo ng buhay, Tin. Kaya anak, huwag kang malungkot. Dapat lagi kang happy. Dapat lagi kang good vibes. Tingnan mo yung tatay mo kahit wala naman nakakatawa, tawa ng tawa. Siyempre, kailangan good vibes Sabi mo nga sa akin, dapat laging good vibes. Kasi pag hindi ako ng good vibes, hihiwalay mo ako. Tama? Kaya makinig ka sa amin ng tatay mo, Tin. Okay? Pangako ko po sa inyo, Nay, Tay. Kahit na wala po ko na iuwi ngayon at feeling ko na failed ko po kayo, balang araw, kapag nagkaroon po ako ng trabaho, tutuparin ko po yung mga pangarap ko po na mabigyan kayo ng magandang buhay. Mas magandang buhay. Ayan, tama yan. Doon tayo mag-focus. Diba? At saka, enjoyin mo lang yung kasalukuyan at wag mo na munang isipin yung nakaraan at wag mo nang isipin yung darating pa. Dahil kaya nga, present. Dahil ito ang pinakamagandang regalo sa atin ng langit. Diba, honey? Oo. Kaya nga present dahil regalo. Oh, inulit mo na sinabi ko, Han. Oo, present, regalo. Saka dapat lumipad ka. Gaya ng lipad ng pangarap. Di ba? Dapat liliparin mo. At hindi ka pwedeng maglalakad, tatakbo, liparin mo para mas ramdam na ramdam mo ang tagumpay ng buhay. Opo, Tay. Hindi ko po kayo pipiguin. Salamat po. Ka-vibes, inyong natunghayan at narinig ang kwento ni Tin sa Ang Drama Mo Live! Kwento ng pighati, kwento ng pagkawalan ng pag-asa. Pero bandang huli, napaka-importante rin talaga na merong mga support system, di ba, na nakapaligid sa atin. Most especially yung mga mahal natin sa buhay at yung ating mga magulang. Itong si Tin kasi, mataas yung expectation niya para sa kanyang sarili bilang nag-aaral pa lamang. At good thing yun ha, hindi yung disadvantage sa isang mag-aaral o sa isang bata o sa isang estudyante. Napakalaking blessing ito para sa mga magulang dahil ang mga batang gaya ni Tin na mataas ang pangarap, 'di ba? Para sa ating mga magulang, wow, ang galing naman ng anak ko, 'di ba? Parang motivated na maabot yung kanyang mga pangarap. Pero syempre sisimulan niya yan sa pagtatapos sa pag-aaral at yung pagkuha ng o makakamit o makakuha ng honor, 'di ba? O ng pagkilala sa eskwelahan kasi malaking bagay sa mga estudyante yan eh.
Lalo na yung magtatapos ka, di ba? Gagraduate ka na mayroon kang laude. Aba, ang swerte ng mga magulang nung parang validation to na ang ganda ng upbringing sa kanya, na yung suporta ay buong buo, at yung talino kasi doon nagma-manifest, di ba? Na, napakinabangan ng maigi at nadigdig ng husto yung talino ng tao, kaya nang nag-reflect doon sa kanyang nakuhang honor o laude, di ba? Ganun yun eh. Pero na maswerte rin tayo sa mga magulang natin, di ba? Yung mga ka-vibes natin kabataan na gagraduate o graduate. Napakaswerte natin sa ating mga magulang kapag ang ating nanay at tatay ay hindi naghahanap ng higit pa sa sapat, di ba? Gaya nito ni Tin. Ang swerte niya sa mga magulang niya kasi hindi naman siya ni-require o hindi siya na-pressure para makakuha ng honor roll o ng laude sa kanyang pag-graduate sa college. Kasi ang importante sa kanyang mga magulang, na makapagtapos siya ng pag-aaral, maipasa niya, makapagtapos, makagraduate, at magkaroon ng trabaho balang araw. At syempre, kapag nagkaroon ka ng trabaho, doon nagaganda ang buhay mo. Kasi ika nga ng mga magulang ni Tin, yung edukasyon, yun lamang yung tangi at bukod na maipamamana nila para sa kanya. Di ba wala naman silang yaman eh. Yung tatay niya, driver ng jeepney, yung nanay niya parang nag-extra sa pananahe. Tama ba? Di ba? Pananahe. So, hindi sila ganun kayaman at hindi ganun ka-establish yung kanilang buhay at disposition sa society. Wow, society. Di ba? Pero ang swerte nila kasi meron silang mga mutual understanding eh. Di ba? Mutual funds, ganun. Basta, nagkakaintindihan sila. Alam mo yung kahit hindi bantay sarado 24 hours, 24/7, itong si Tin ng kanyang mga magulang, ginagawa pa rin nitin yung kanyang responsibilidad at obligasyon na mag-aral na maigi at makatapos sa pag-aaral. Yan, diba? Sana lahat ng kabataan ganito. Hindi ka man bantayan at antabayanan ng mga magulang mo, ginagawa mo pa rin yung part mo bilang anak. At ang part kasi ng mga bata, ng mga anak, mag-aral ng maigi at makatapos. Dahil ika nga ng mga magulang, ako lagi ko rin sinasabi ito sa mga anak ko, lalo-lalo sa panganay ko, na kahit hindi kita bantayan, dapat gawin mo pa rin kung ano yung tama. Diba? Huwag kang sasablay. Kasi pag isang beses kang sumablay, tuloy-tuloy na yan. So ang maapektuhan din yan, hindi naman ako, kundi ikaw. Di ba? Kaya do good, feel good, love lang. Ganun. Awa naman ng Diyos, masunurin naman. Saka hindi siya pumapayag na matatapos yung school year na wala siyang maipapakitang certification o medal. Di ba? Sabi ko, anak, hindi naman kita nire-require na graduate ka na mataas sa mga grades mo. Ang importante sa akin, nakapasa ka. Dahil yun ang refleksyon na talagang naitawid mo yung pag-aaral mo. At saka ako naman, di ba para sa akin kasi by experience, kahit naman napakadami mong nakasabit sa leeg mo, 'di ba? Na mga medal o certification, hindi naman diyan magre-reflect na magkakaroon ka, o hindi naman 'yung manifestation na magkakaroon ka ng maigi at matiwasay at siguradong trabaho balang araw, 'di ba? Marami nga dito na nakagraduate with honors, with laude, pero jobless. Oh, 'di ba? Importante pa rin kasi natuturuan natin yung ating mga anak. Oy, mga ka-vibes sa magulang ha. Turuan natin yung mga anak natin na maging street smart. Yan ang unang-una. Street smart. Na kahit saan mo siya dalhin, kayang-kaya niya mag-adapt. At kahit saan siya mapunta, kayang-kaya niyang mag-absorb ng kanyang ginagalawang lipunan. Di ba? Ganun yun eh. Ginagalawang lipunan. At ang importante din, kahit hindi naman ganun katalinuhan, kasi ang talino, ano naman yan eh, naka parang built-in yan sa isang tao. Eh. Di ba? May kanya-kanya, iba't ibang klase ang talino ang tao. Di ba? Merong matalino academically, merong talino din na parang skills na sige, hotdog. Hindi ko may tawid. O, di ba? Ako hindi ko matalino sa ganun. Pero matalino ko sa kalokohan. Di ba? Iba-ibang klase ng talino ng tao. At lagi nating ipanalangin din na tayo makapanagpo ng trabaho o kung ano man, kung saan ka man mapupunta, na magtutugma yung kakayahan mo para makapag-ambag ka ng maigi doon sa organisasyon na papasukin mo. Di ba? Amen! Amen! Kaya naman sa lahat ng mga magulang na todo suporta sa kanilang mga anak, hindi pinipressure at hindi nire-require na makapag-uwi ng medalya o kung ano man na certification para sa manifestation ng kanilang katalinuhan sa eskwelahan. Aba, palakpakan nyo mga pustiso nyo. Yan ang tunay na suporta, di ba?
Walang pressure. Yan ang tunay na suporta. Walang requirement. Ang importante, makapagtapos ka dahil yan ay para din sa iyo. At sa mga anak naman, di ba? Samantalahin natin na tayo ay may kapasidad na pag-aralin ng ating mga magulang. Huwag natin samantalahin na porke todo suporta sa atin ng ating mga magulang. Kapag tayo medyo natitisod, sinasamantala din natin yung kanilang mga kabaitan. At sige, ulit-ulit ka lang, ulit-ulit ng pagkakamali. Di ba? Matuto tayo sa mga pagkakamali na yun. At matuto tayo sa mga pagsubok natin sa buhay. Lagi natin tandaan, ang mga magulang natin walang gugustuhin yan na hindi makakabuti sa atin. Kaya nila ginagawa yan. Kung meron may mga magulang na maigpit, meron mga magulang na maluwag sa pagdidisiplina sa atin, iba-iba yan. Diba? Iba-iba yan ang paraan ng pagdidisiplina at pagpapalaki ng mga magulang sa kanilang mga anak. Lagi nyo tandaan, darating ang panahon, magiging mga magulang din kayo. Diba? Kung kayo hindi nyo naiintindihan ng mga magulang ninyo dahil sobrang higpit, darating ang point sa buhay ninyo, kayo naman ang magiging nanay at tatay at balang araw maiintindihan ninyo, ganito pala yung dahilan ng nanay at tatay ko nung araw, kaya sila sobrang higpit sa akin, di ba? Ganito pala yung nanay at tatay ko noon, kaya pala sobrang higpit sa akin. Ganito pala yung nanay at tatay ko, kaya pala sobrang luwag naman sa pagpapalaki sa akin. Kasi gusto nilang makakagalaw ako ng maayos at hindi ko maramdaman na nasasakal ako. Ganun iba-iba yan Kaya palakpakan niyo yung mga magulang niyo. At sa lahat ng mga kabataan naman, naka-vibes natin na unfortunately ay hindi gaya ng buhay na meron si teen, na merong supportive na mga magulang. Abay, dito na masusubok ang inyong mga disiplina sa inyong mga sarili, di ba? Magulang nyo, sarili nyo ang magulang nyo. Ganyan, may mga ganyan naka-vibes na tayo Pero, hindi nila ginawang kasangkapan to, hindi nila ginawang dahilan to para sila ay magrebelde. Dahil alam nila, batid nila sa kanilang mga sarili na kapag magre-rebelde ka na, wala ka na nga mga magulang at wala na sumusuporta sa'yo, saka bubulutin, edi sa kangkungan. Kangkungan talagang dampot mo, be. Kaya dapat gawin natin ang tama. Dapat tama. Tama, dapat ganon. At sa lahat ng ating mga vibes na sabay nakakapakinig sa pamamagitan ng 102.3 Baguio at 97.5 Jensen. Magandang umaga sa inyo, mga ka-vibes! Feel good morning din sa lahat ng ating mga ka-vibes na tayo na ang bagong favorite sa Muntinlupa at Navotas at syempre sa mga taga Rizal at Pampanga! Ganon din sa mga nanonood sa ating YouTube channel, 92.3 FM Radio Manila at sa ating TikTok Live, DJ Kiko Kaligon. Para syempre tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tugtugan at kulitan, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin niyo lamang po 92.3 FM Radio Manila. Idamay nyo lang ang social media accounts ng Tito Mong Kiko. Hanapin nyo lang din DJ Kiko Kalikot sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Dahil ang hindi mag-like, share, follow, subscribe, alam nyo na to, unang kukunin ni Lord. Unang kukunin ni Lord. At di si Lord ang kukuha. Mamili ka, si Lord o yung lalaking kulay pula na may malaking hawak na tinidor. Kukunin nyo lang din. Ang init dun. Kakain kayo ng pansit canton. Pansit canton! Sabi ni Arbs Espina, magpasalamat pa rin sa magulang na sila ang dahilan kung bakit ka nakapagtapos sa iyong pag-aaral. Amen! Si Judith Hihamito, magandang umaga sa iyo. Si numero 15, magandang umaga din. Sabi naman ni Jeff Tadsoliveros, plus na lang talaga ang mga awards Importante sa mga parents, makatapos ang mga anak nila. Tama! Diba? Kaya kayong mga ka-vibes natin na kabataan, importante makapagtapos kayo ng pag-aaral ninyo dahil yun ay malaking biyaya na para sa aming mga magulang. Kung kayo ay napapaligiran ng mga maagang nag-aasawa, mga maagang nagkakaanak, huwag niyong isipin na kayo ay nahuhuli sa uso. Ang isipin ninyo, huwag yung ibang tao, isipin niyo yung mga sarili ninyo. At yung mga magulang niyo nagpapakadildil ng asin at nagpapakakanda kuba sa paghahanap buhay para lamang kayo ay mabigyan ng magandang buhay! Magandang buhay!
Ka-vibes, huwag kang aalis dahil tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, tugtugan at kulitan. Dahil hanggang mamayang alas 12 pa rin tayo na tanghaling magkakasama. Siyempre kasama niyo pa rin ang makulit mong tito sa radyo, Kiko Kalikot, na lagi nagpapaalala. Kung hindi ako dahilan ng iyong pagngiti, tanggalin na lang natin yung ngipin mo. Ito ang 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa oras 10:46 na pinakikinggan dahil tunog number 1. Palawak na musika at balita ay pinapalawak.